Ito guys, may gagawin na tayong sa Y31 Vivo. Ang problem nito ay nag-auto restart. So paano nga ba natin ito ginagawa? So dito papakita ko na naman sa inyo guys ang mga sekreto kung paano natin nahanapan ng solusyon yung mga ganitong sakit. Una, titest muna natin na nakasaksak ang charger kasi ang sabi ng may-ari, pag ginagamit niya, bigla-bigla na lang siyang namamatay. So, titest natin kung ano yung error sa ganitong sakit para madali natin makita. Ayan. Antayin lang muna natin mag-loading para makita natin yung menu. Tapos, titest na natin para dito natin malaman kung ano yung mga possible na pwede natin gawin para mawala yung error na ganon. So, ayan guys. 86% yung battery niya. So, marami yung laman. Kaya, check natin yung battery percentage. Ayan, 86%. So, ibig sabihin, puno yung laman ng battery. Ngayon, lipat tayo sa Wi-Fi. Punta tayo sa Wi-Fi para connect natin. Tapos test natin sa YouTube. Ayan, hindi siya nakakonect. So, test muna natin sa Wi-Fi connection para makonect natin. Dito natin malaman kung ano yung ibang error. Kasi ang sabi ng may-ari, bigla-bigla lang daw namamatay. Yan. Connect muna natin sa Wi-Fi. Madalas, ang nagkakaroon ng error dito guys, kasi may mga nagawa ako dati, yun naman ay sa tawag. Pag tinatawagan, namamatay. So, dito natin malalaman sa YouTube kung mamamatay siya. Ayan, ayaw pa mag-connect. Mabagal yung Wi-Fi connection. So, ayan na. So, dito natin malalaman kung ano yung kakalabasan. Kung magpi-play ba siya. Kailangan makasaksak yung charger. Nakasaksak yung charger para dito natin malaman. Ayan. Pag ito nag-play at hindi namatay, normal yon. Pero pag binunot natin ang charger at namatay, ibig sabihin, sira yung sa charger. Kaya dito natin malalaman guys, pag binunot natin. Bubunutin natin yung charger. Exit muna natin yung apps. Ayan, exit natin yung apps. Open. Ayun, namatay. So, ibig sabihin guys, wala na. Ibig sabihin, nag-reboot na lang siya. Ibig sabihin, may error yung sa may battery nito. So, walang sira yung binunot lang natin yung charger ay nawala na siya, nag-reboot na. So, ibig sabihin, walang sira yung unit niya. Ang problem nito guys ay yung sa fuse ng battery. Ayan, rebooting lang siya. Maglalabas ng reboot. Yung on and off lang. So, ibig sabihin, yung fuse ng battery ang may error. Ganun lang siya kadali. Yung iba guys na nagkakaroon ng error sa tawag, may marami akong encounter nito, tawag na mamatay. Tapos pag binuksan mo, buhay pa rin. Pero hindi tayo magpapalit dito guys ng battery. Ngayon, titest natin yung battery kung buhay pa siya o patay. Gagamit tayong 4.9. Ayan, ay 4.7. Ayan, test natin yung battery, positive sa negative, kung magtatakbo ba. Ayan, wala na, 0-0 na siya. Ibig sabihin, sira na ito. Hindi sira yung buong battery guys, yung fuse ang sira. Ayan, tatanggalin natin yung battery na to, tapos ja-jumper natin yung fuse para bumalik yung normal na kuryente. Ayan. Tanggalin mo natin yung flex. Tapos, yun lang sekreto dito guys. Hindi nyo na kailangan magpalit ng battery kasi hindi naman yan totally sira. Yung fuse ang madalas nasisira dito para nag-overheat. Ayan. Tatanggalin mo natin yung takip. Tapos mamaya, pagkatapos natin i-jumper, tatakpan natin ulit ng tape. Yun yung mga sekreto dito para madali nyong magawa. So, wag mo na kayo kaagad-agad palit ng battery. Kung meron kayong tester, mas maganda i-tester ninyo para makita kaagad kung gumagana pa yung battery. Ayan. Tatanggalin natin to, tapos i-jumper na lang para mag-back to normal yung kuryente. Ayan. Ibig sabihin guys, sira na ito. Hindi na to gumagana. Ayan. Yung buong battery, hindi yun sira. So, hindi kayo magpapalit ng battery pag alam niyo yung ganitong procedure. Less gastos na ito guys. Hindi na kayo gumastos sa malaki. Ayan.
Tapos, ja-jumper natin. Dudugtong nyo lang to. Ayan. Nakadugtong na siya. Maraming ganitong procedure guys. Kailangan, bawat unit kasi ng mga Android may mga ganitong sakit. So, para kung may mga ganito kayo, may mga Android kayong unit tapos nagmamatay-matay, mas maganda ipatest nyo muna yung battery bago nyo papalitan. Pag hindi man gumana, hindi siya nag-work, ibig sabihin may tama yung fuse. So, dito natin malalaman, titester natin ulit sa short killer kung may laman yung battery. Magkakarga ba siya? Ayun, nagkarga na. So, ibig sabihin guys, naggumana na yung battery. Hindi na tayo magpapalit ng battery dito. So, napagana na natin siya. Kanina, hindi gumagana. Ayan, normal na siya. Ibabalik na natin. Tapos, itetest natin yung sa may YouTube kung mamamatay pa siya sa YouTube. Nang walang charger na nakasaksak dapat. Kasi kanina, gumagana siya ng may charger. Nung binunot natin yung charger at binuksan natin yung apps, hindi na siya nagno-normal. Namatay na siya kusa. So, dito natin malalaman, pag ito, nakapag-play ng YouTube, na hindi namamatay. So, ibig sabihin, working na yung unit na walang charger na nakakalagay. Yan. Hindi tayo gagamit ng charger para sigurado makita natin kung pag nag-open tayo ng YouTube, hindi ba siya mamamatay. Ayan. So, check. Ayun, nagbukas. Ayan. Nawala. Mahina signal. Ayan, nag-open na siya guys. So, ayun, nakapag-play na tayo. Pero, hindi na siya namamatay. Yun ang inaano ko dito guys, na yun lang ang sekreto natin. Hindi na tayo magpapalit ng battery. Madalas ito nangyayari pag ang unit mo nag-overheat na, yung mas sobrang tagal na nakababad sa data, nagkakaroon ng error yung pinaka-fuse niya. So, okay na guys, nabuksan natin yung YouTube channel natin. Ayan. So, normal na siya. Nakapapanood na tayo ng YouTube. Hindi na siya namamatay. Ganun lang guys. So, I hope na makatulong sa inyo yung ganitong procedure na naman. So, ito ay napaka simple lang na tutorial para makatulong sa mga kapwa natin technician. So, I hope na makakatulong ito sa inyo. Kung bago ka man sa channel ko, palike na lang at saka pa-subscribe para lagi kayong ma-update sa mga bagong upload natin. Ayan. Gumagana na. Ayun, working na siya. Ayan, gumagana na siya. So, 86%. Ito na yung pinaka-normal na current. Ayan. So, okay na siya guys. Hindi na siya namamatay. I hope na makatulong. See you in the next video ulit. Thank you.